Sa pangangaral po ng ating Panginoong Jesus, na ating makikita sa Mateo 5, ang sabi po sa talatang 1, 2 at 3, na makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pag-upo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at siya ay nagsimulang magturo sa kanila. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Sana nga po ang kapayapaan, ng kagalakan, sana na-order yan online. Isang pindot lang sa akin, darating ang kapayapaan sa iyo. Alam po, baka sa akin lang ito manggagaling o nanggagaling, pero alam po ninyo na by this time, alam po ninyo, mahirap ang buhay. Life is challenging. Alam ko what it's like to raise children. Dahil nakita ko po yan, nakita ko po ang pagpapagal ng aking may bahay, si Sister Alice, na mula sanggol hanggang sa lumaki ang mga bata, lahat ng panahon na kanyang inilagay. Kita ko po yan sa aking asawa. At manghang-mangha ako sa kanilang tiyaga. Manghang-mangha ako sa kanilang lakas, sa hirap na kanilang dinadaanan. Kaya kasama pa po ako ni Sister Alice sa panahon na yun. Hanga po ako sa mga single parents. And I cannot imagine si Pastora Louie raising up children. Pagpapalaki ng mga bata on her own na nag-iisa. Sabi nila, hindi tayo bibigyan ng sitwasyon ng Diyos na hindi natin kaya. Pero I cannot agree with that. Hindi po ako makakapayag doon sa sinabi na yan na pag ibinigay sa atin, tiyak kaya mo yan. No, hindi po iyan. Hindi po iyan ang pinapahayag sa atin. Pakinggan niyo po ito. Lahat tayo ay may pinagdaanan sa buhay na alam natin on our own, hindi natin kaya talaga. Na hinayaan ng Diyos na yan ay dumating sa atin na hindi natin kakayanin. Tulad nito, as I look at the faces of these children, na lumaki sila sa pangangalaga ni Pastora, na mula maliit hanggang teenager, baka nga ilan sa kanila yung naging konsibisyon ni Pastora ng teenager sila, hanggang ngayon sila yung adults. Na wala siyang kaantabay sa pagsundo sa eskwelahan sa kanila. Na siya nagpapa-enroll sa kanila, siya nakikipag-meeting sa mga teachers palagi. At ang bigat pa ng paghahanap buhay. Then magkakasakit, and then biglang wala na siya. Yes, she is well in God's hands, pero yung pinangarap na someday pinangarap na maghahatid siya sa kasal sa lahat ng anak niya, na someday mag-aalaga ng apo, makikita ang mga apo na naka-uniforme, inaayos, manahil. Bigla wala na siya, bigla na lang, umuting na December 2025, hindi siya kasama sa Pasko. Wala na yung tinig. Wala na yung kanyang tinig sa pangangaral niya sa church. Na maaga, mga batang ito, although they're adults by now, ay wala na magsesermon sa kanila. Hindi na niya kayo pagagalitan. Wala na yung tinig. Wala na yung nadarama. Wala na yung pagpapagal, pag-aayos sa bahay. Hindi natin kaya. Hindi nila kakayanin. The loved ones, they cannot hold on to that. Hindi nila pwedeng pagtagumpayan yan. Liba na lamang na ang Panginoong Diyos ang siyang humawak sa puso ng bawat isa yan din. And then you will have peace in your hearts. Nang magturo ang Panginoon, sabi niya, ang Banal na Espiritu ang siyang hahawak sa ating mga buhay. Na ang Banal na Espiritu is our comforter, siyang tagapayapa sa ating mga puso. Babasahin ko po sa inyo sa Mateo 11:28, ang sabi, lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Come to me. Kapahingahan. Hindi niya sinabi na lumapit kayo sa akin at aalisin ko lahat ng problema. Lumapit kayo sa akin o mawawala ang lahat ng sakit ninyo. Lumapit kayo sa akin at magiging malakas kayo. He just said, come to me.
and I will give you rest. Kapahingahan. Rest is a rare commodity. Isa po sa pamilya ay naghahanap ng pahinga ang pamilya, and they plan for summer na sila ay magbabakasyon, sila ay pupunta sa beach, mag-i-impake, maghahanda ng maraming baon, pupunta sa lugar kung saan sila resort na nakabook, at nandoon sila mag-swimming, magkakain, maghahanda, and all the things that they will do. Napahinga ba sila? Maybe lang, kasi pag-uwi, pag nag-i-impake ka ng pauwi, nararamdaman na yung pagod. Pag bumibiyahe ka ng pauwi, palungkot ka na ng palungkot. Pagdating mo sa bahay, pag ikaw na magulang, o kung sinong naaasahan ka na, ikaw ang magsasampay ng mga basang damit. Ikaw ang maglilinis ng mga lahat ng dumi na inyong dala. At ang masakit pa, pag dumating na yung billing mo sa credit card sa iyong ginastos, ay nawawala talaga ang iyong kapahingahan. Hindi yan nakakapayapa sa tao. Nothing. Walang kilos, walang gawa, walang bigay ng ulan sa tao ang nagbibigay ng kapayapaan sa atin. Iba't sa sinasabi, lumapit kayo sa akin, and I will give you rest. And you will find rest for your souls. Ang sabi ng talatang 29, pasanin ninyo ang aking pamangkok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalihin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. You will find rest. Muli sabi ng talata, pinagpala ang mga taong walang inaasahan, kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Kingdom of Heaven, kaharian ng langit. Doon sila nabibilang at doon sila kasama. Ang pagtanggap ng kaharian ng langit ay nangangahulugang buhay na walang hanggan, buhay na payapa. Pero alam po natin na lahat ng pisikal na buhay ay may dulo. At doon dumarating ang pasimulan ng tunay na buhay, buhay na walang hanggan. Ibinilin po sa atin, kaya tayo payapa sa mga ganitong sitwasyon dahil ang sabi sa Juan 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Na nangangahulugan, ang buhay natin ay lahat dapat sana ay patungo sa Diyos at tanging isa ang daan. And that is our Lord Jesus. I am the way, I am the truth, and I am the life. Pero paano pag wala na yung pisikal na buhay? Ano ang sasagot? Ano ang tugon? Ano ang hakbang na gagawin? Ano ang titignan natin sa hinaharap? Pag wala na yung pisikal na buhay. Ang buhay po natin ay hindi natatapos sa pagtahimik ng ating pisikal na katawan. Bagkus ito ang pasimula ng ating buhay. Kay Pastor Louie, katulad po ng lahat ng lingkod na nandito, mga lingkod ng Diyos na kasama ko ngayon. Lahat ng kabahagi sa gawain sa kaharian ng Panginoon. Ang sabi po nila, ang taong pinanganak minsan ay mamamatay. Ang taong pinanganak ng 2 beses, meaning na born again, ay hindi mamamatay. Pero ito po ang pag-isipan